Topic po natin, low potassium. Okay? Maraming kababayan natin, hindi nila alam bumababa ang potassium nila. Alam na alam ko to, maraming pasyente na admit, napaparalyze, pati ito si Doc Lisa, low potassium. Hindi ko alam bakit sa Pilipinas, maraming Pilipino, hindi nila alam low potassium. Ito para sa akin, isa sa pinaka-importante na i-check sa dugo o baka ito nga pinaka-importante. Nung nagte-training ako bilang internist at cardiologist, yan na lagi tinatanong namin. Bawat pasyente dapat i-check ang potassium. Kasi oras na pumasok yung pasyente sa ospital, hindi mo na-check yung potassium. Hindi mo alam low potassium. Kinabukasan, nako, biglang nawala na yung pasyente. Kasi ang low potassium, heart attack ang pinupuntahan nito. Delikado. Sa umpisa, ganyan lang muna yan. Pamanhid-manhid. Mamaya, bibigay ko yung mga senyales. Tapos, babagsak na yung blood pressure. Ang pagkain na mataas sa potassium, tuturo ko mamaya, mga potassium-rich foods, maganda sa katawan. Parang naglalaban yung dalawa sodium at potassium. Pag mataas ka sa sodium, puro alat kinakain mo, mas mababa ang potassium mo. Pag puro potassium kakainin mo, mas maganda yan, mas normal ang potassium mo, mas mababawasan yung alat sa katawan. So, mas gugustuhin natin ang potassium-rich foods kaysa sa alat na sodium na gusto ng kababayan natin. Baka yun din sa dahilan, masyado tayong maalat kumain. Maraming benefits ang potassium bago ko bigay yung mga sintomas mamaya. So, sa blood pressure, may tulong. Okay? Para regular ang tibok ng puso. Pag regular, para hindi ma-stroke. Para sa muscle, kailangan, ang puso kasi muscle siya. Muscle ang puso, di ba? Nagpa-pump. Kaya nga, pag mababa potassium, puro muscle ang problema. Muscle sa katawan, muscle sa paa, muscle sa tiyan, muscle sa puso. So, for the muscle, potassium kailangan mo. Kailangan din ng kidneys para maging normal, anti-stress, itong mga potassium-rich foods. May pag-aaral pag kompleto ang potassium mo, okay? At yung mahilig ka kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa potassium, 13% mas hindi ka ma-heart attack at hindi ka ma-stroke. European Heart Journal, magandang journal yan. So may tulong talaga siya sa puso. Hindi talaga babagsak yung blood pressure. Hindi ko sinasabi na 180, 100, kumain ka lang ng potassium-rich foods, bababa na. Hindi po ganon. Ang point is, at least mas mababa siya konti at hindi nakakasama. Kasi ang nakaka-high blood talaga yung alat, yung sodium. So, pag marami kang potassium foods, bababa yung sodium. Ito po ang explanation. Tingnan niyo po to. Ito, medyo malalim na yung topic Sodium-potassium pump May ganyang pump sa cellula natin. So, pag pumasok ang sodium, lalabas yung potassium. Pag pumasok yung potassium, lalabas yung sodium. Ganon po. So, pag marami kang potassium na kakainin, mas malalabas ang sodium. Yung asin, kaya mas bababa blood pressure. At pag marami kang potassium, pumasok yung potassium, mas bumubuka yung ugat natin. So, pag mas bumubuka yung walls ng blood vessel natin, mas bumababa yung blood pressure. Ito ang mga senyales. Yan, muscle, mahina, pagod. Muscle, masakit, cramps. At muscle ng puso, nagloloko, irregular heartbeat. Okay? Yung iba, depende sa level ng potassium. Papakita ko yung level mamaya. Kailangan po magpa-check po kayo. Kaya kung ganito pakiramdam nyo, wala naman masama. Pa-check lang ng potassium sa dugo, pakuha ka lang. So, una, pagod, muscle weakness, muscle spasm, usually yung paa nagka-cramps. Pag nag-irregular heartbeat na, delikado na yon. Mababa na yon. Bloating, pati muscle sa tiyan, ayaw gumana, constipated. Minsan yung bituka, hindi gumagana. Hindi dudumi, hindi gagalaw, may imbakan dumi. Paano yung muscle tumigil na? Namamanhid, paralysis, yung mababang... Kayo po mag-comment, sigurado ako, makaka-comment kayo para makita ng ibang kababayan natin na ospital na kayo, di ba?
mababa potassium nyo, hypokalemic periodic paralysis. Pagdating sa ospital, hindi na magalaw, paralyzed na yung kalahating katawan. Okay? Mapaparalyze talaga mababa. Hindi na makahinga. Pati baga, yung muscle, hindi na makahinga. Mood swings, not so much. Ayan o. Ito ang normal potassium, 3.5 to 5. Yan ang gusto mo. Masama, very low, masama din very high. Mamaya, ibibigay ko rin sa inyo kung sino bawal ng high potassium foods. Konti lang naman yun. Diba? Pero low and high masama. Pero yung low, 3.5, actually, bilang cardiologist, ang gusto naming potassium mo, 4.0. Pinakamaganda 4 to 4.5. Yan, ito medyo malalim to pang cardiologist lang to 4 to 4.5, kalmado yung puso. Pag 3.5, siguro may konting abnormal na tibok na. Pag 3 to 3.5, like ito si Doc Lisa, nandala namin dati sa emergency room, 3.2 siya 3.2 potassium niya, kaya lang pati CBC niya mababa din, anemic So, anemic siya noon, mababa pa yung potassium, nakakain pa ng betchin, nagpalpitate talaga, nagbilis yung heartbeat, nag-140. So, 3.2, pwedeng may sintomas na. Pero pag 2.5 na, nako, delikado na to. 2.3, ileus, hindi nagagalaw ang tiyan. Pag nandito ka na sa 2.5, delikado, parang ICU na to Muscle cramps, paralyzed paa, paralyzed hita, paralyzed tiyan, pati hanggang di na makakahinga, hihinto na yung puso at magka-cardiac arrest. Delikado po. May namamatay dyan. Kaya minsan, magulo sintomas ng pasyente kung ano-ano chinecheck natin sa ulo, sa blood sugar, low potassium lang pala. Yan ang pinaka-mortal sin ng doktor. Pag hindi nabantayan na, low potassium. Kasi ito kaya gamutin Nilalagyan ng potassium sa swero, sa dextrose. So, pag naagapan, hero ang doktor. Napataas, buhay ang pasyente. Pero pag hindi na-check yung potassium, nakaligtaan, di naisip, delikado. Pwede mag-cardiac arrest. Ganon ka-exciting at minsan mahirap maging doktor. Ano na yung serious signs na delikado na? Delikado na pag napaparalyze na. Pag umakyat na, delikado na yan. Pag hindi na nakakahinga, delikado na. Irregular heartbeat, delikado na Wheelchair na. Pataas ng pataas yan, gagapang ka na Weakness, umpisa pa lang. Constipated, nag-uumpisa pa lang. Fatigue, nag-uumpisa pa lang. So, ito yung mga 7 serious signs of hypokalemia. Ngayon, tatanungin nyo, bakit ang mga kababayan nating Pilipino, ang dami nag-hypokalemia? Okay? Number 1, tingin ko, mainit yung panahon. Wala namang aircon lagi. So, pawis ng pawis. Okay? Isang dahilan yan. Second, sobra alat kumain. Sobra hilig tayo sa sodium, sa alat, sa adobo na may sauce na maalat. Hindi tayo kumakain ng prutas at gulay. Kaya mahina tayo sa gulay, mahina tayo sa prutas, 'di ba? Mahal kasi kaya kulang tayo sa potassium foods, okay? Yung iba na LBM, kumain ng sira, nagtae, malolo potassium ka doon. Basta lumabas yung puro dumi, puro pawis, nagsukam masyado, nakaka-low potassium. Gamot sa hika, salbutamol nakakababa ng potassium. Kaya yung lagi nag-nebulize, yung sobrang nebulize, bumababa ang potassium. Wala naman choice kung may hika, may COPD, kailangan mag-nebulize. Pero tandaan mo, basta nagne-nebulize, bumababa ang potassium. Vomiting, trauma, nagtatae, yan. May sakit na, di ba, sobrang init rin dito, kaya mababa potassium. May sakit na, mas matindi pa, hypokalemic periodic paralysis. Dapat rare to 1 in 100,000, pero sa Pilipinas marami nito Ito, bigla-bigla na lang babagsak yung potassium.
Ewan ko kung yung kay Doc Lisa ganito. Hindi naman siguro, pero kay Doc Lisa talagang prone siya bumaba. Kaya nga si Doc Lisa naka-maintain niya ng potassium tablet. Araw-araw na siya, 1 tablet. Hindi siya pwede walang potassium. Pag walang potassium, babagsak, magloloko yung tibok ng puso. So, pwede sa pagkain, pwede sa tableta. Explain ko mamaya kung anong babagay sa inyo. Pwede rin sa supplement. Wala tayong na-endorse, pero maraming nabibili rin ng potassium na supplement. So, pag ganito, hypokalemic, biglang bababa. Okay, nagloloko. So, napapa-hospital sila. Ang dami nagko-comment Ito yung normal potassium, 3.5 to 5.0. Chine-check din yung sodium, pero not so important. Chloride, bicarbonate, magnesium. Oo, ito nga, tumaas baba, calcium tumaas baba. Mas delikado din, pero hindi ganun kadelikado. Mas delikado to. Ito pa rin ang pinakadelikado. Sa ECG, mahuhuli namin, yan mga cardiologists, huli namin potassium level mo Pag bumagsak ito, alam na namin hypokalemia. Pag mas mataas tong U-wave, alam namin yan. Yan ang hilig ko. ECG. Okay? So, good for the muscle. Yan. Ano benefits ng potassium? Sinabi ko na sa inyo, ba? Iwas stroke. Para sa puso, bawas cramps. Diba? Pag maganda tibok ng puso, okay. Kaya mahilig tayo sa prutas at gulay at takot tayo magtai. Pag magtai ka ng tuloy-tuloy, takot ka. Ayan, biglang nag-digestive trouble ka, delikado. O, may sakit na yung kidneys, labas ng potassium, ayaw mo rin yan, abnormal heart rate. Potassium-rich food, siyempre, favorite natin, saging. Avocado din, pero mahirap kumain ng avocado araw-araw Saging more. Patatas, high potassium, kaya lang medyo nakakataba. Di ba? Pag french fries. Patatas lang, baked potato. Gulay, mataas sa potassium. Juice, mataas din. Karne, mataas din, hindi ka naman makakadami. Pero mainly saging. Okay? Potassium-rich foods, ayan, avocado, papaya, mga prutas, sari-saring gulay, spinach, kangkong, eggplant, isda. Okay? Matataas din yan. Pinakamataas, avocado pa rin, meron sa atin Ito, kiwi, mataas-taas na. Banana, 422 Mataas siya talaga Okay? Yung mga karne, mataas din sa potassium. Basta foods. Pero kahit, ito po ang problema lang natin. Ito kaya. Explain ko lang sa inyo. Ayon kay Dr. Montemayor, yung favorite nating nephrologist, kidney specialist, sabi niya, kidney specialist siya So, sa kanya napupunta ang low potassium kasi minsan yung kidneys, may sakit na lumalabas yung potassium sa kidneys. So, may gamutan siya doon. Sabi niya, sa experience niya, kahit anong pagkain ipakain niya, kahit isaging pa niya ng marami araw-araw at anong pang ipakain niya, basta bumaba yung potassium na may sira ang kidneys o talagang may hypokalemic periodic paralysis, ayaw daw talaga tumaas. Tataas daw konti lang. Hindi pa rin niya ma-normalize yung potassium. Kailangan daw niya talaga bigyan ng tableta. Oo. Maraming brands, wala po tayong na-advertise kasi wala naman tayong choice Dati, ano ba mga brands? Paiba. Ngayon, ang maganda, Kalium. Dati, K-Lite. Pero hindi nyo ito mabibili. Doktor magre-reseta. Si Doc Lisa sa K-Lite, sumasakit ang tiyan. Yan, potassium supplement side effect, abdominal pain yan. Mahapdi yan tiyan. Sa Kalium, di humahapdi tiyan niya. Siya mga once a day, yung iba twice a day habang inata. After meals. Walang choice, pampabuhay. Pero hindi nyo mabibili. Ang doktor magre-reseta. Ngayon, maraming online binibenta sa health store ng potassium supplement. Pwede rin yun. Kaya lang, alam ko, lower dose yun Ang dosis nila na pwede ibili over the counter, mababa lang. Pero yung mga kalium na mas malalakas, pupunta kayo sa doktor. Pero may tulong na rin yung mga supplement konti. So, paano malalaman? I-check nyo lang yung potassium nyo. Tapos, pag uminom na kayo ng tableta, after 2 weeks, after 1 month, i-check nyo ulit. Diba? Kasi na-hospital na Diba? Low potassium. Pag uwi,
minomonitor nyo. Okay? So, yun lang ang sabi ng kaibigan nating nephrologist, Dr. Montemayor. Yung tableta, mas malakas magpataas. Siyempre, pag sa ospital, may swero nilalagay. Pero, dahan-dahan din. Hindi rin pwede masobrahan. Kasi sinabi ko, low potassium and high potassium pareho masama. Lastly, sino ang bawal? Okay? Sino bawal nung mga pinakita kong potassium supplement at yung mga isa lang naman ang bawal eh. Ang bawal doon, yung kidney failure. Pag yung kidneys mo, di ba, kidneys naman naglalabas ng mga potassium natin, siya nagre-regulate. Pag dialysis na, pag kidney failure na, yung malalang stage na, yung late stage na medyo hindi na umiihi, mataas ng creatinine, bukod sa creatinine, chinecheck na rin yung potassium. So, pag stage 3, stage 4, sabihin, matindi na yung kidney failure, hindi na rin nalalabas yung potassium. So, pag gano'n na, bawal ka na ng high potassium foods. Low potassium ka na. Kaya dapat, pag check ng potassium, check din yung creatinine, dapat normal. Ayan o. Kasi pag mataas na creatinine, mataas na potassium, bawal na ang protina, konti na lang, pati potassium, konti na lang. Yung mga nagdadialysis, depende. Usually, nililimit pa rin yung potassium kasi minsan yung makina ng dialysis, hindi rin naman niya matanggal lahat eh. Hindi pa rin niya magaya yung normal kidneys na kailangan natin maraming potassium. So, yan. Yung mga taong may high blood na umiinom ng ACE inhibitor or angiotensin receptor blocker, yung mga may high blood, nabigyan ka ng enalapril, captopril, lisinopril, o nabigyan ka ng losartan, valsartan, candesartan, itong dalawang gamot, nakakataas ng potassium konti. Okay? So, wala namang masama. Actually, maganda nga to, nakakataas eh. Pero the point is, kung nakakataas na to, babantayan mo lang na wala ka lang kidney failure din o yung pagkain mo rin ng potassium-rich foods. Para sa akin kasi basta okay ang kidneys mo, basta normal ang kidneys mo, kahit umiinom ka nito, maganda nga, nakakataas na nga automatically. Pero alerto lang tayo. Alam lang natin na itong dalawang gamot, maganda, nakakataas konti. So ayaw rin natin ma-overshoot na high. Pero ayaw mo rin yung low, di ba? Mas ayaw ko nga yung low. Eh. Kaya dapat sakto tayo. Tulad na sinabi ko, ang gusto kong numero ay 4 to 4.5. Saan ba yung numero ko? Andito yung numero ko. Eh. Yan. Yan ang gusto kong numero. 4 to 4.5. Ayokong mas mababa sa 3.5 at ayoko rin mataas sa 5.0. Okay? Pa-check po tayo sa nephrologist kung may problema sa potassium. Blood test lang. Creatinine, potassium, CBC. Pa-check nyo muna pag may abnormality. Punta po tayo sa ating nephrologist. God bless po.